Hello, may Yamaha event ngayon. And syempre, ito sasakyan natin. The Yamaha PG1. Let's go. Pupunta tayo ng MOA using the PG1 kasi may event sila doon. And gawa na rin natin siya ng video para di naman sayang yung biyahe natin. Ito ang ating view pag nakasakay tayo dito sa PG1. Simpleng-simple lang. Walang halong chemical. Alam nyo, sa totoo lang, unang pagsakay mo pa lang dito, ramdam mo na yung difference ng shocks niya. And been using this for about 4 days na, and iba talaga yung suspension niya. Kahit yung front, yung rear, walang problema. Kung ikukumpara nyo siya sa ibang motor na kailangan pang i-tune or iparepack yung shocks niya sa harap, ito hindi mo kailangan gawin yon. Never tumukod. Minsan nga nagulat pa ako dun sa isang lubak pero hindi siya tumukod. For the braking, okay naman yung braking niya. Talagang sadyang lalim lang yung likod kasi nga drum brake, pero yung harap, since it's a disc brake and magaan siya, madali lang kumagat yung preno niya. Let's talk about the transmission. Medyo kung hindi ka sanay, kung bago ka lang sa ganitong style ng transmission, yung semi-auto, yung ibig sabihin walang ibig sabihin walang clutch lever dito. Kung hindi ka sanay, medyo jerky yung pagkambyo niya. Sanayan lang din kasi may mga technique yan, kagaya ng hindi mo agad pagbitaw sa pagkakaapak mo sa kambyo. Parang para sa akin yun ang parang nagsisilbing clutch niya. Yung pag-release mo, biglang mag-jerk. Pero kung dinahan-dahan mo, hindi siya agad pag-jerk. Up, up, up. Pero kung bigla mong i-release yung pagkaapak mo, mag-jerk yan. Kaya timpla-timpla lang, you'll get used to it. Madali lang naman yan magamay. Yun lang, ayun kagaya ng downshift. Biglang nag-jerk. And syempre, another reminder, hindi to katulad ng iba na 1 down, 5 up. Ang cambio nito, 4 down. Puro down lang. Tapos, pag downshift ka naman, ibig sabihin, bababa ka ng gear, yung likod ang aapakan mo or sungkit ang gagawin mo. Tara, ahon! Kayang-kaya! For the instrument panel, super basic lang. You have your speedometer, yung milyahe nyo, yung gear, ayan, hanggang 4, yung gas level, ayan, tapos signal, yung kung may check engine, tapos yung bright lights. Meron siyang kill switch dito sa kanan. Ito yung hazard, start, tapos high and low, automatic naka-on yung headlights nito Meron siyang high tsaka low, turn signals, tapos busina. Tapos meron din siyang flasher, ito. For the seat, actually, para sa akin malambot siya. Hindi ko alam kung dahil nadadala na lang din nung shocks, pero malambot talaga siya. For the tires, mukhang okay naman. No slipping whatsoever. Although nasa break-in period pa siya, no slipping pa rin. Hindi ko pa siya na-try ng super off-road maliban na lang sa mga ginagawang kalsada sa Blooming Treat. Yun lang. Pero hindi ko pa mahanap yung tamang time kung saan ako magte-trail or magla-light trail using this motorcycle. Pero tingin ko, since those tires are knobby naman, kakapit yan. Nagamit natin tong PG1 for almost a week as a city commuter dito sa Manila. At i-share ko naman sa inyo ngayon yung mga na-experience ko with the Yamaha PG1. Mapa-positive man yan or negative. Unahin natin yung makina. Alam naman natin lahat na 115cc lang tong si PG1. You have to manage your expectations kasi hindi naman ito ginawa for speeding. For city commute, meron naman siyang decent power to take on the city.
And of course, a fuel consumption that can go around 50 kpl. Ikaw na maiinip kung kailan ka magpapagasolina. Second is shifting naman. Shifting may be good or bad, depende na yan sa gagamit. Kasi kung baguhan ka sa mundo ng motorsiklo, madali itong gamitin. Kasi hindi mo na kailangan gumamit ng clutch lever para mag-shift ng gears. Ngayon kung sanay ka naman sa decambio, maninibago ka lang ng konti kasi hindi mo na kailangan nga ng clutch lever. Kung nasanay ka sa 1 down 4 up or 1 down 5 up, ito diretsong first to fourth gear lang. Third is yung physical profile ng mismong motor. Maliit, magaan at manipis. Perfect para sa city commuting. Madali lang siya isingit sa traffic at kung kinakailangan at inabutan ka ng baha sa daan, pwede mo siyang ilusong nang hindi kakaba-kaba. Kasi mas mataas ang profile nito kumpara sa mga scooters na ginagamit natin for daily commute. Lastly is yung maintenance. Syempre, kita nyo naman napakasimple lang ng motor na to. And syempre, this is made by Yamaha, kaya yung quality, di mo dapat pagdudahan. For the spare parts, tingin ko hindi ka mahihirapan dyan kasi yung makina matagal nang available dito sa Pilipinas. With a price tag of 97,000, kukuha ka ba nito? Kung mahilig ka sa mabilis na motor, hindi ito para sa'yo. Now, if you're looking for a simple, practical, and adventure-capable na motorcycle, then the Yamaha PG1 is for you. Sana nasagot ko ang ilan sa mga katanungan nyo tungkol dito sa PG1. Again, this is Tantan Santiago of Tanmoto. Stay dry and ride safe. Kita-kits sa daan. Hello mga idol!